Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So sa araw na ito, sa ating mentoring, ang pamagat po natin, be considerate. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang pagiging considerate ay nangangahulugang pagbibigay ng maingat na konsiderasyon. Ito rin ay tumutukoy sa pagiging maalalahanin sa mga karapatan at damdamin ng iba. Kasama rito ang kilos na nagpapakita ng kabaitan, pagkamatulungin at paggalang sa iba na nagpapakita ng malalim na kamalayan at pag-aalala para sa kapakanan o sa kanilang kapakanan. Ang ating mga talata o ang ating talata ay matatapgan natin sa Philippians 4:5. Magbibigay po ako ng tatlong version ng Biblia. Ang sabi ng NLT version, let everyone see that you are considerate in all you do. In all you do. Remember, the Lord is coming soon. Sa ESV version, let your reasonableness be known to everyone. So, ginamit po dito, being reasonable or reasonableness. The Lord is at hand. Sa Amplified version, ang sabi po niya, which is, I really like yung translation na ito, let your gentle spirit, ibig sabihin ng gentle spirit, your graciousness, unselfishness, mercy, tolerance, and patience be known to all men. The Lord is near. Ayan po yung tatlong version po natin. Bakit importante to be considerate? Una, mas magkakaroon ka ng malawak na pangunawa sa nangyayari. At nagiging mas naunawaan mo kapag tinitignan mo sa mas malaking perspective kung bakit ang isang tao ay gumagawa or may mga ganong pananalita, action siya. So may case study po tayo. Ang case study po natin, bakit may mga taong takot mag-isa? Sa palagay niyo po, bakit may mga taong takot mag-isa? What are your consideration or reason na pwede mong makita dito? Please write down your consideration on this matter na takot mag-isa. Number 2, bakit importante to be considerate? You learn more and mature more when you train or practice yourself to be considerate. When you train or practice yourself to be considerate. So, it is important that you understand yung in and out ng isang tao. Kung ano yung nasa puso niya at kung ano yung manifestation ng nasa puso niya. Magandang may pang-unawa po natin. And when we consider that, mas mabilis po tayong mag-mature dahil natututunan natin yung mga in and out ng mga tao. So, what is your learning process sa taong takot mag-isa? Kayo po, pakisagot po, ano yung learning process niyo po kaya o maturity process niyo sa taong mag-isa? Ano yung matututunan niyo? You can answer that. And number 3, mas mahaba ang pasensya at pagtitiyaga ng taong considerate. Mas mahaba ang pagpapasensya at pagtitiyaga ng taong considerate. So makikita po natin yan sa meaning ng to be considerate o be considerate sa Merriam-Webster. Marami din po siyang advantages. Being considerate offers several advantages. Una, it improve relationship. Kasi kinikonsider mo yung behavior na ipinapakita ng isang tao. So nakikita mo yung kanyang kalakasan, nakikita mo siya kung paano siya makipagniig sa tao. When you are considerate to people, mas attractive po silang makipag-relate po sa inyo. And it create positive reputation. Yung thoughtfulness and empathy, nagko-contribute po ito upang magkaroon tayo ng positibong reputation sa ibang tao. And it creates opportunities sa atin para makapag-build up tayo ng relationship. And then, binabawasan po niya yung conflict. Pag considerate tayo sa tao, hindi tayo nagiging palaaway. Ayan, kasi we consider their feelings and perspectives sa kanilang buhay. And we enhance well-being. Nagkakaroon po ng mas harmonious and supportive environment kapag tayo ay considerate. And number 5 is it create leadership and influence. Kapag considerate ka sa mga taong lumalago pa o nagbibigay ka ng space para sila ay mag-improve sa buhay, na-strengthen yung leadership mo and influence mo sa kanilang buhay. And it also nagbibigay po ng encouragement para gayahin kung ano yung ginagawa po natin na tinatawag din pong reciprocity. So, what the Bible say about being considerate? Una, yung kapakanan ng iba ang laging nasa isip natin. Sabi ng salita ng Diyos, Philippians 2:3, don't be selfish, don't try to impress others, but be humble, thinking of other as better than yourself. Ito po yung pinaka-essence, meaning po ng being considerate. That you think other better than yourself. At ang iniisip mo yung kapakanan po nila.
And then, number 2 is, sinasabi ng Biblia, it's one of the ingredients of being wise. One of the ingredients ng pagiging bihasa o matalino o may karunungan. Ang sabi ng salita ng Diyos, James 3:17, but the wisdom that comes from heaven is first all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, good fruit, impartial, and sincere. Tignan niyo po, isa po siya sa ingredients ng pagiging matalino o bihasa or may karunungan. You are considerate. Number 3 is we become more like Christ. So sabi niya sa Ephesians 4:2, be kind and compassionate to one another, forgiving each other as in Christ God forgave you. Amen and amen. Hope you have learned po sa ating maikling mentoring. God bless you all.